pagpupuri sa Panginoon. Magandang gabi sa lahat, maging sa mga kapatiran po sa Facebook Live. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Agosto. At sisimulan po natin na ang panambahang ito ay patuloy tayong mag-uumapaw sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil siya ay mabuti at laging tapat sa atin sa bawat araw na nagdaan. Amen! Kaya ngayon po ay simulan po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasunod doon ay panalangin at papuri sa Panginoon. Tawagin ko po si Brother Glenn po para sa scripture reading. Magandang gabi po sa Panginoon at magandang gabi po sa atin lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na salita na matatagpuan natin dito sa Awit 95, 1-3. Andoon na po kayo. Ito po ang nakasulat, Awit ng papuri sa Diyos. Halikayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating batong kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Ang mga makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kadakilaan mo at pag-ibig na hindi magmamaliw kailanman. Patuloy mong ipanadadama sa bawat isa sa amin. Katulad ngayon, sinamahan mo kami na makarating dito sa bulwagang ito na safe ang bawat isa. Ganon din po, Ama, dalangin po namin na yung aming mga kasamahan na wala pa dito, nasa lansangan pa, naway samahan mo din, ihatid sa lugar na ito na ligtas. Ama, sa gabing ito kami ay nagagalak dahil kami ay makikipagniig na naman sa iyo, Ama. Kami po ay bigyan mo ng puso na may kagalakan na nawa ay matanggap namin ang bawat mensahe na aming marinig ngayong gabi na ihatid ng iyong lingkod na pinili upang magbahagi ng iyong salita. Ama, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang gabing ito. Mangusap ka po sa amin sa napakamaraming kapamaraanan. Iwinawaksi po namin ang anumang distraksyon na nagbabalak na maggambala sa aming pakikinig. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang ito. Nawa ang pangalan mo ang mapapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus, na aming Panginoong tagapagligtas, kasama ng banal mong Espiritu Santo. Amen. 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 Ang lahat po ng pinalaya ng Panginoon ay pumalakpak para sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord, sa pagpapalaya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And indeed, hayaan niyo po, Panginoon, na ang labi na ito, Father God, ay magbalik ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyong pangalan. Hallelujah. Pagpupuri sa'yo, nakikisa sa buong
sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, tinispos mo ang pag-ibig mo. Makukuliso, makikisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, tinispos mo ang pag-ibig mo. Kalayaan na yun, Father God. Ay ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus to set us all free. Hallelujah. Kaya ang puso ito'y maglingkod sa'yo. Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat sanlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Sa habang panahon, sa bawat sanlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na nga ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad.
Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Ang katapatan mo, Panginoon, ay patuloy po naming naranasan, O Diyos. Karapat-dapat ka nga, aming Ama, na maparangalan, mabigyan ng papuri, may taas ang iyong pangalan. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagpahayag po sa amin ng iyong pagmamahal. Kaya nga po, hindi po namin kayang suklian, O Diyos, ang iyong pagpapatawad po sa amin, Diyos. Subalit, aming Ama, enough, O God, ang sabi po ninyo sa iyong salita. Nilikha mo kami para sa iyo lamang, aming Diyos. Kaya kami ay buong pusong nagpapakumbaba at kami po ay nagbibigay ng pinakamataas na papuri sa iyo, aming Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa maghapong nagdaan dahil iningatan mo kami. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil maganda po ang panahon, O Diyos. Bagamat mangilang-ilan ay umuulan. Subalit, Panginoon, binigyan mo kami ng opportunity, O God, na makarating sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. Kaya aming Ama, sa iyo namin, Lord, inihingi ang iyong pong paggabay, pagpapala sa amin, habang kami ay patuloy na sumasamba sa iyo, aming Diyos. Kung mayroon pa, Panginoon, na parating, O Diyos, ingatan niyo po sila. Ganoon din po sa mga kapatid namin na nakatunghay sa Facebook Live ngayon. Lord, hindi bang po sila nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makarating face-to-face, Lord. Pero nandito po sila, Panginoon, nakikinig at sila ay kasama po namin, nagbibigay ng papuri sa iyo. Kaya, Panginoon, hayaan mo, aming Diyos, na ikaw lamang ang aming pong maranasan sa gabing ito. At kung meron man po mga distraction, Lord, ito po ay aming sinasaway sa ngalan po ni Jesus. At kami, bigyan mo po ng attentive spirit, O God, upang mapakinggan po namin ng maliwanag ang iyong dakilang salita. Pagpalain niyo po kami, aming Panginoon, malagod namin pong binabalik sa iyo ang karangal at kapurihan sa ngalan po ni Jesus. Amen. 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 Ayan po. Ang sarap pong umawit sa Panginoon, di po ba? Amen. Yung linya nga na parang kahit hindi ako singer dito, gusto kong awitin uli. Ang pag-ibig mo ay tunay. No? At walang kapantay, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Amen. Kaya tunay, salamat sa Diyos. Siyempre, buhay tayo, kaya yung mga kamay na yan, dapat ipinapalakpak yan sa Panginoon. Ay mahina yan. Para sa Lord, siyempre. Amen. Thank the Lord. Hallelujah. Glory to you alone. Amen. Sarap, no? Talagang kahit nakakapagod, magtrabaho sa maghapon. Pero ito po yung totoo talagang kapahingahan natin sa presensya ng Diyos. Ito yung pangako ng Lord na come unto me, or you are weary, and I will give you rest. Yan. Hindi man rest na nakalay down, pero yung soul natin, yung spirit natin, at ease and at peace sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na binigyan muli tayo ng pagkakataon na magpangita, magkatipon-tipon ng ganito dahil patuloy na po natin na isinasagawa ang mandato ng Lord na huwag nating kakaligtaan ang mga pagtitipon. Kaya muli po, welcome po sa bawat isa. Kung meron man pong first time, second time, many times. Ayan, dahil ang bawat araw ay bagong umaga, bagong araw, bagong pag-asa, at bago na naman na buwan. Dahil ang bilis ng panahon, nasa pang-8 na agad tayong buwan ngayon. So, salamat sa Lord na kahit marami pong nagdaan ng mga pangyayari, pero pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Ganun ang kabuti ang Lord. Kaya marapat lamang talaga na lagi nating ibilag sa Diyos ang mataas na papuri. Ayan. Kaya, sino po ang may kaarawan sa buwan po ng Agosto?
Wow, honest. Kaya lang iisa, alam ko, meron pa namang isa, di ko nakita nagtaas ng kamay. Ayan, dalawa, ayan. Si Pastor, tinanong ko magtataas ng kamay, hindi talaga nagtaas. Anyway po, nakikigalak po tayo sa mga kapatiran po natin na nagdiriwang ng kanila pong kaarawan sa buwan ng tag-ulan. Tag-ulan nga ba? Ayan. At maging sa mga kapatiran din po mag-asawa, couples, na nagdiriwang din po ng kanilang anniversary sa araw din o buwan din ng maraming sabaw. O masabaw. Dahil maulan nga. Ayan, happy wedding anniversary po sa inyo. Ayan po. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa isang yugto o isang panig na tayo po ay magbabalik ng pasasalamat po sa ating Panginoon through our tithes and offering naman po. At ito po ay ipapanaling, ipagpipray po ni Sister Laila. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang buhaw ng puso ko. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, minanasan buhaw ng puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Sige po, tumayo po tayong lahat upang ipanalangin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. O God. Panginoon, muli, O God, nagpapasalamat kami sa bawat kaloob na meron po kami ngayon, O God. Lord, ina-acknowledge namin, Panginoon, na Ikaw yung aming great provider, O God, ang aming Jehovah Jireh, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat biyaya, Panginoon, ng buhay, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God, upang kami patuloy, O God, na makakagawa, Panginoon, para makapagbigay, Panginoon, para sa iyong ubasan. Lord, pagpalain mo po ang mga kaloob na ito, Panginoon. Pagpalain mo din po ang bawat
kamay, Panginoon, na andon, Panginoon, yung puso nila, Panginoon, na magbigay para sa iyong gawain. Lord, kilala mo po yung bawat isa, Panginoon, oh God. Hindi lang po yung mga tinatangkilik namin, pero yung mga laman po ng puso namin, oh God, tinapanalangin din po namin ang bawat isa, oh God, na patuloy mong pagpalain, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon. Ang bawat isa na patuloy na naandon, Panginoon, yung pusong mapagbigay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pribilehiyong patuloy mong binibigay sa amin upang kami muling makapagbalik sa iyo, Panginoon. Salamat po. Patuloy na sa iyo po ang mataas na papuri, ang mataas na parangal at pagsamba. Sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, dako po tayo sa mga announcement. So, ngayon pong Sabado ay youth service sa August 9, 8:30 to 11 a.m. dito po sa center. Tapos kinalingguhan, after po ng AM service, ay Pastoral PEC Ministry Heads and Outreach Coordinators meeting dito po sa center. Ang Biblical Principles and Interpretation Seminar po ay ngayon pong darating na July 17 and 31. So, sa oras na 1:00 hanggang 3:30 ng hapon dito po sa center. So, since po ngayon po ay August, ay Youth and Young Adult Month celebration. So, magkakaroon po ng palarong Win Kalamba 2025. Yan. So yan ito. So, lahat ay imbitado. Ayan. So, ang team po ay Stronger Together, United in Christ. So, ang venue po ay dalawa. Is sa SM Santa Rosa at dito rin po sa Win Center. At ang mga petsa po ng mga palarong yan ay 3 araw, August 21, 23, and 25. So marami pong palaro na po pwedeng pong salihan, kaya nga all are invited. So sa mga interesado po, ay look for Sister Grace para sa registration. Or sa mga core group leaders. So, yung pong pwede rin po sa mga nasa online na gusto pong sumali ay nakapasa na po, ready na po sa yung link, doon po na-send na po sa mga core groups. So, mag-imbita po tayo, no? Para marami po tayong ma-encourage na mga kaluluwa na kailangan ng Panginoon, ng tagapagligtas. Okay, so mas excited dahil makakarinig muli tayo ng panibagong mensahe ng Panginoon sa ating lahat ngayong gabi. At yun po ay ihahayag po ng ating mahal na pastor, Boy Moneda. Salamat po sa kagalang-galang ng tagapagpakilala. Ganda gabi. Pakibati naman ng iyong katabi. Ako ay nagagalak na ikaw ay kasama ngayong gabi. Dahil alam nyo, kapag sa mga senior delinquent na oras na to, dahil parang hinahatak na ang mata sa pagtulog. No? Pero anyway, tayo naman talaga ay nakatakda na sumamba sa ating Panginoon. Kaya lagi nating inihahanda ang sarili natin kapag Wednesday, tayo ay parang hinahatag na tayo dito sa center para sumamba sa Panginoon. At yun siguro, kaya nga kapag na-miss nyo yung Wednesday, kung regular kayong umaten, parang ang tagal na nang wala. Nararamdaman nyo ba yun? Pag once lang na-miss mo yung isang service, ay para bang ang tagal mo nang hindi dumadalo. No? Ganyan po ang... nasa relationship pa rin po tayo, kaya yan pa rin ang ating papaksain.
Pero ang aking titulo ngayon ay about partakers. Partakers, no? Kung ikaw ay kabataan, kabahagi ka. Pakilingon naman ang katabi mo, kabataan ba yan? No? Kung katabi mo ay senior, kasama rin yan. No? So in short, basta't ikaw ay part ng church, you are partakers. Ikaw ay kabahagi. No? Ano man yung pinapasan ng iglesia, kasama kang pumapasan. Kung may mga pagsasaya, kasama ka sa pagsasaya. No? Kapag may mga nasusugatan, hindi man ikaw ang physical na nasusugatan, kasama ka na nakakaramdam ng sakit. Kaya nga, yun yung ang nag-bind sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, masasabi natin, kapag ang bawat member ng iglesia ay nakakaranas ng pagsubok, apektado po tayong lahat. Agree with me? Kasi yun po naman ang sinasabi ng banal na aklat. No? Kaya may tuturing natin na tayong lahat bilang member ng church, kahit po kayong nasa Facebook Live ngayon, ikayo'y kabilang sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon, kaya nga ikaw ay partakers. We are partakers of. Kaya nga po, tingnan natin, kasi as Christian, we are partakers of Christ's suffering. Yun po yung mabigat na mailalagay natin. Kasi sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, John 16:31, kung di ako nagkakamali, ang sabi niya, kayong mga alagad ko, kung ano yung dadaanan ko, daraanan nyo rin. Kaya nga, ang sabi nga nila, napakadali daw ma-born again, pero ang ipamuhay, ang pagiging born again, napakahirap. Tama po ba? Dahil nakapaloob po doon ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang i-share ko po sa inyo is about yung pong writing o yung sulat ni Peter, at nabanggit ko ito noong linggo, na ang kanyang sulat ay patungkol sa mga Kristiyano sa Asia Minor, scattering doon sa Asia Minor, na sila'y nakikipamayan at kumbaga bilang foreigners doon sa lugar na kanilang pinatunguhan, walang nagtatanggol sa kanila. At ang Diyos lamang ang kanilang kasama. No? Kaya nga, at tayo naman, mga kapatid ko, hindi man tayo foreigner dito sa ating mundong ginagalawan, kinonsidera po tayo ng ating mga kaibigan, kapamilya, kapuso, ano ba bang meron? Kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na gamitin natin. No? Pero, maturing po natin na tayo ay naglalakbay at pansamantala lamang ang ating pagdaan sa mundong ito. Ang direksyon po natin ay tungo sa ating Panginoon. Kaya nga po, mas pinili ko para may-ugnay po natin paksa ng partakers sa unang Pedro, Kapitulo 5, ang basahin lang natin ay verse 4 and 5. Ang salamat po nga pala sa nag-type ng aking driver na yata ito na ngayon, kaya nagda-drive na. Okay, 1 Peter 5, 4 and 5, galing sa New Living Translation, ito ang sabi,
And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. In the same way, you, younger man or younger men, must accept the authority of the elders, and all of you serve each other in humility. Pakibalik nga po natin at pakikon lang po yung salitang you serve each other in humility. For God opposes the proud, but favors the humble. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much sa iyong salita. Ito po ay napakalalim na salita at may pag-asa dahil ito po ay nakapagbigay ng pag-asa po sa mga kapatid namin nung araw na nakakaranas po ng mga pagsubok. At salamat po sa kapatid namin si Pedro dahil kayo po ang gumamit sa kanya para po may sulat po ang mga katagang ito, aming Diyos. Kaya kami din po ay humingi ng iyong gabay at karunungan upang sa amin pong maririnig, Lord, ay ikaw po ang mangusap at gamitin niyo lang po ang iyong lingkod para po maibahagi ang iyong dakilang salita. So po namin malugod po na binabalik ang papurit karangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, palagpakan natin ng Panginoon. Partakers of Christ's suffering and partakers of Christ's glory. Yan po yung ating tema. Partakers of Christ's suffering and partakers of Christ's glory. Ano po? Siyempre, ang may akda ng ating pong binasa ay si Apostol Pedro. So, balikan natin, ano nga ba? Sino ba si Apostol Pedro, no? Kung magbabasa po tayo ng gospel, ay makikita ninyo yung katauhan ni Apostol Pedro, no? Huwag na nating tingnan yung kanyang mga, sabihin natin, mga pagkukulang sa ating Panginoon nung sila ay magkasama pa. Ang tingnan na lang natin ay yung pong testimony niya nang kasama niya ang Panginoon hanggang sa si Jesus po ay pumanig sa langit. Ano po? Siyempre, si Pedro po ang siyang leader nung 12 disciple dahil nung siya po ay after ng Pentecost, siya po ang tumayo para po maghayag ng mabuting balita. No? At iba pang mga instances. At kaya nga po, siya po ay nahalal bilang leader ng 11 alagad. No? And was one of this. Siya din po ay kasama nung tatlo nung nasaksiyan po nila yung pagpapalit ng anyo ni Jesus doon sa Mount of Transfiguration. No? Na doon po nakita ni Pedro, together with two brothers, na nagbago ng anyo si Jesus. Kung kayo ang tatanungin ko kaya, kung si Jesus po ay nagkatawang tao at nakausap mo siya, tapos bigla na lang ano kaya ang reaction natin? O kaya na, gamitin lang natin halimbawa, isang presidente ng bansa, ano? Kasama mo, bigla na lang nag-transform, ano? Gugulat ka na lang siguro. O masasya ka, no? Si Pedro ganun po, nung panahon na yon. Kaya nagulat siya, wag na tayong bumaba. Huwag na kayong bumaba doon. Dito na tayo. Pagtatayo na lang kayo ng kubol dito. Yung katulad ng ginawa ni Pastor Love, no, na kubol. No? Pero, di ba, nirebuke pa siya ni Jesus. Huwag mong hadlangan ang plano ng Diyos. Di ba? Pero nasaksiyan po ni Pedro yon, yung pagbabago ng anyo
ni Jesus. At siya po ang masasabi nating witness noong pong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. At nang siya ay nang pumanik si Jesus sa langit. Sa lahat ng ito, nasaksihan ito ni Apostol Pedro. So he identified himself as a fellow elder, not a superior. But Peter asked him to care for the flock and exactly, nasara ba ako? I'm sorry, babalikan muna ako doon. Sa letter B na po tayo. Ang advice po ni Pedro sa mga elder at sa mga kabataan na nabasa po natin ay makita yung kababaang loob na wala dapat, ano ba yun? Wala dapat lamang. Alam nyo, lagi pong issue ito yung bang, bakit si pastor dapat alam nyo po, pag pinag-uusapan ay kalagayan natin sa paningin ng Diyos, pantay tayo. Ang pagkakaiba po lang dyan, yung role ng leader. Kasi talagang mayroong inilalagay ang Diyos na leader sa bawat organization to organize. Kasi kung walang leader, hindi magiging order ang bawat grupo. No? Pero when it comes sa kalagayan natin bilang mananampalataya, pantay-pantay po tayo. Sang-ayon po ba kayo doon sa akin? Nagkakaiba lang dito kung may tungkulin kasi nga, kapag walang leader, magiging hindi maganda, disorganized ang bawat grupo. Kaya nga may religion din to organize. Pero pag pinag-uusapan ay kalagayan bilang mananampalataya, pantay-pantay po tayo. Yan yung sinasabi po ni Apostol Pedro. No? Kaya nga, dito po, mga older men, at saka young men, dapat sila'y nagtatrabaho hand in hand at walang sapawan. May respetuhan sa isa't isa. At doon, magbibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Kasi nga, we are partakers of Christ. Di ba? Pag pinag-uusapan ay... So, yan po yung advice ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano po doon sa Asia Minor. Dahil sabi niya, he identified himself as a fellow elder. No? Inangkin din naman po ni Pedro na siya din ay kamanggagawa. Subalit, not a superior. Yun po yung gusto niyang mabigyan ng emphasis po sa kanyang sulat. Hindi siya, kaya nga kung may instances na, kung maalala po ninyo noong si John ay kasama niya, Peter and John, pupunta po ng templo, meron pong may lumpo doon sa bukana ng templo. Ang sabi nung nagsalita, silver and gold I have none, but in the name of Jesus. At may instances po na sabi niya, wag mo akong luhuran. Ako din ay alipin ni Kristo. So, ganun po yung kapahayagan ni Pedro na kapag pinag-uusapan po yung kalagayang pananampalataya, pantay po tayo. Walang matangkad, walang mababa. Hindi nakatingin sa akin si John Walang mataba, walang payat. Pero gwapo at maganda na lang. Oh, yeah. Nag-react kayo doon, ano? Di po ba? Pero pag pinag-uusapan po natin ay kalagayan bilang mananampalataya, pantay po tayo. Pantay po tayo. So, bigyan lang po natin ng description ang mga karakteristik
ng mga pinuno o yung namumuno nung mga panahong yon, no? So Peter describes several characteristics of good leader in the church. Ito daw po yung mga characteristic po ng good leader ng church. They realize they are caring for God's flock, not their own. So ito po yung isang bagay na paalala ni Apostol Pedro na ang leader ng church, hindi nila pag-aari ang tupa. Agree with me? Pero marami kasi pong ganyan na pag ang ituring nila, ang kanilang member ay parang katulong, parang alipin. Ayaw ni Pedro nun. Also, they lead out of eagerness to serve, not out of obligation. Kaya ang tatanungin ko, lalo na mga workers ng church, kayo ba ay naglilingkod sa Diyos dahil may obligasyon kayo? Praise and worship. Tinatanong ko kayo, obligasyon ba ang magpakanta? O ano mga ministry meron kayo? Yung ba'y obligasyon? Pinapaliwanag po ni Pedro yan na they laid out of eagerness to serve, not of obligation. Remember na si Jesus po pumunta dito sa lupa. Pumunta siya dito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Di po ba? They are concerned for what they can give, not for what they can get. Kaya nga po, sa Amerika, ay marami pong nagre-resign ng mga pastor sa kanilang mga simbahan kasi nga, yun yung motivation nila. Pag wala na maibigay ang iglesia, kasi ang reason nila, ay kasi may kumakain akong pamilya, so wala nang maibigay. Kaya parang ganun po yung motivation. Kaya hindi naman lahat, pero kung percentage ang pag-uusapan, karamihan po ay ganun ang sitwasyon. I'm very proud to say I am 41 years in the ministry. Pero hindi nagutom ang pamilya ko. Kulang siguro. Ewan ko, tanongin niyo lang si Johanna kung nagugutom si Johanna. O yung dalawa kong lalaki. Wala naman siguro. Kain ng kain nga eh. So I'm proud to say na hindi naman napabayaan ng family for 41 years. Di pa ba? Kaya nga, yun po yung isang bagay na they are concerned for what they can give, not for what they can get. Yan daw po yung isang leader ng iglesia. Di ba ba? They lead by example, not force. Amin po ba doon? Yan po ba? So coming from, tinanong ni Jonathan ito, ano ito, Papa? Coming from a survival of faith. Si Peter po yan. Na-survive po siya sapagkat he himself ay kung hindi po nagbago nung time na sila'y nabautismo na sa Espiritu, pwedeng magpatuloy yung ugali ni Peter. Pero salamat sapagkat meron siyang iniwang testimony sa atin yung pagbabago ng kanyang buhay, yung transformation sa buhay niya. Di ba ba? Na siya namang isinusulat po sa atin to encourage us, to give up hope na merong pag-asa sa mundong ito. Hello, John. Yeah, meron na. Oh, bakit nawawala? Nagagalit yata yung operator na. Siya ba yung operator na? Jonathan pala operator. Nakatulog ang operator. Wala na battery. Hello.
Lahat wala. Parang ayaw ko pagsalitain, ano? Ha? Check. Hello. Pero na. Hello. Okay na. Okay, so balikan po natin yung ating tema, partakers of Christ's suffering and partakers of Christ's glories. Si Peter po yung nagte-testify niyan, no? Na to encourage Christians na yes, mayroong mga paghihirap, pero alam natin na laging mayroong pong benepisyo na ibibigay ang ating Panginoon. Kung tayo po ay masurvive do sa ating faith na ito, na siya namang sinasabi ni Peter po sa atin. So ang tanong lang po, how to be partakers of Christ's suffering to get Christ's benefit? Yan po yung ating, so 3 punto ang nakita po natin sa 2 verse na yon. Paki-take note lang kasi kung kayo nagti-take note, may mga ilalagay ako mga verses para mabalikan ninyo. So una, ang sabi po doon sa verse 4 na ating pong binasa, ang sabi doon, and when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. No? So first point po natin, we must look upon the Lord as His chief shepherd. Yan po dapat ang advice po ni Apostol Pedro ay katulad ng tingin niya sa kanyang Diyos, ang tingin niya sa kanyang Diyos ay shepherd. Peter looked upon the Lord as shepherd. At kung sino yan, ang pinapaintindi dyan ni Pedro, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, no? This refers to His second coming. Yung pong salitang shepherd dyan na katauhan ni Jesus, ang sinasabi dyan ni Peter ay yung pong pagbabalik ng kanyang kanyang lamb o yung kanyang tinatawag natin sa second coming of Christ, may babalik. Yan po yung binibigyan ng pag-asa ni Apostol Pedro po dyan. No? Kaya po kung mag-aaral po tayo, yung pong sinasabi sa verse 4 ng 1 Peter 5, ang great shepherd po dyan, walang iba kundi si Jesus na ang sabi niya, the great shepherd appears. So hindi na po tinutukoy dyan yung pong kaligtasan na ibibigay ng great shepherd, kundi ay binibigay po dyan ni Apostol Pedro ay yung kanyang pagbabalik. Pagbabalik upang kunin ang mga sumasampalataya. So this refers to His second coming when He will judge all people and give rewards to His faithful followers. So ito po ang pinaka-content nito ay hindi na ito kaligtasan ang tinutukoy dito kundi yung pagbabalik ni Kristo at hahatulan na ang mga taong hindi tapat sa Diyos at yun namang tapat sa Diyos ay kanyang pagpapalain. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, kapag dumating ba si Kristo, tiyak ka ba na mayroong pagpapalang ibibigay sa iyo ang Diyos? Pakitanong naman sa katabi mo, kung kaya'y ngayon dumating si Jesus, ngayon na, are you sure na ikaw ay makakasama? Are you sure na ikaw ay dadalhin ni Kristo sa paanan ng Diyos? Dapat yan ang tinatanong natin ngayon. Kasi anytime, any moment, ibabagsak ng Diyos ang hatol sa mga walang pananampalataya at bibigyan naman ng reward ang mga naging tapat sa Kanya. Di po ba? Kung tatanungin po natin si Apostol Pedro at ibang mga
sa Old Testament at sa New Testament, napakaraming word na great shepherd or shepherd ang ginagamit. Ano po? Meaning to say, talagang naka-emphasize yung ano ba yung shepherd sa Tagalog? Pastolo. Medyo naglalaps ng utak ko. Alalahanin niyo, kapag nakalimutan niyo nakalimutan ko pangalan ni Christine, dalhin niyo na ako sa pagamutan kasi medyo matindi na ang Alzheimer disease. The Great Shepherd made mention in the Old Testament, in the New Testament. No? Ito yung binabanggit ko kung kayo ay mag-search, maaari yung nang-google nga, pero ang Psalm 23 verse 1, one of my favorite verse, ano sabi ng psalmista? The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Yun po yung binabanggit ng Psalm 23 verse 1. Si Jesus, nabanggit niya na siya ay great shepherd. John 10:11. Jesus spoke himself as the good shepherd. Ang good shepherd po, he gave his life for the sheep. At yan po yung good example sa mga leader po. Kung kayo po yung nakikinig, kung kayo po yung leader ng isang grupo, ng malaking grupo, ilagay nyo ang katauhan ninyo katulad ni Kristo na siya ay naging example bilang isang good na leader. Because sabi niya, siya ay tinatawag na, bakit ba nililipad yung aking gun? Pakipatay mo na nga Arnold ito. Nililipad yung aking outline. Giniginaw na rin pati ako eh. Anyway, salamat, no? Salamat, no? So, he gave his life for the sheep. What an example for leaders. He was unlike the hireling. He didn't serve for personal gain. No? Meron nga po, nakakalungkot nga po dahil ang tanong ngayon, yung challenge po sa mga kabataan, lalong-lalo na, piling ko ikay magpapastor. Ang tanong, noong araw po kasi kami ang nagbo-volunteer na magpastor. No, ngayon pong panahon, pinipilit mo na magpastor. At laging tanong, magkano po sweldo? Glory to God, kasi nung ako pinag-start sa aking pagpapastor, 50 pesos lang ang monthly salary ko. Nakataas po ang kamay ko. For almost 3 years, 50 pesos ang aking tinatanggap from the church. Namamasahe po ako going papunta ng Bayanan, papunta ng Ayala, dahil doon ang eskwelahan ko. Ang pamasahe po noon, minimum 90 cents, isang minimum na pasahe. I survived. Faithful pa po ako mag-tithes. Kaya 45 na lang yung aking glory to God. Akala ko nga, hindi yung makakasurvive, pero Panginoon, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. The writer of Hebrews called Jesus the great shepherd. He arose from the grave. He is perfecting his people. So, Peter called the Lord his chief shepherd, meaning he directs all earthly servant. Amen. Lahat daw po tayo kinagabayan ng ating dakilang pastol. Hindi ba dapat tayo nagpapasalamat noon? Bakit kayo narito?
dahil tayo ay ginaid ng ating dakilang pastol. Kayo pong nakatungay sa ipagpasalamat po natin araw-araw dahil ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Di po ba? Kung ikaw'y nagtatrabaho, araw-araw ginigising ka ng Lord ng maaga para makarating ka ng maaga sa iyong trabaho. Kung ikaw'y negosyante, magpasalamat ka dahil nagdadala ang Diyos ng mga kliyente sa iyo. Amen. Kaya tapat ang Diyos. Kasi yung kanya pong pinapangatawanan niya na siya ay dakilang pastol natin. Pero ang tanong sa atin, are we faithful? Are we? Sa ating pagtatithe, the principle, aber nga, kung ika'y knowledge sa trabaho, may kaltas. May kaltas ka sa sweldo. Pag umabsing ka dahil may sakit ka, may kaltas ka sa sweldo. Pero di ba dapat nagpapasalamat tayo araw-araw pumapasok ka? Hindi ka nalilate. At may bonus pa. Sino may gawa nun? Ang ating dakilang pastol. Kung siya ay tapat sa atin, dapat tayo rin ay tapat sa Kanya. Amen po ba? So He directs all earthly servant. He gives direction for young and old. Sabi nga, ginagabayan ng Diyos ang mga matatanda, ang mga bata, may ngipin at saka wala. Dagdag na lang yan. Di ba ba? Pero lahat tayo ginagabayan ng ating Panginoon. Kapag pinagaling ka, mag-testify ka sa kabutihan ng Panginoon. Merong sasangayon sa akin, pero nahihiya magsabi. Di ba? Pero glory to God, kasi nga, pinagaling ka. Ginabayan ka ng ating dakilang pastol. Pangalawa pong advice ni Pedro, we must anticipate the return of the great shepherd. Nasa pinto na po ng bahay natin ang pagbabalik ni Kristo. Are we? Are you? Are you anticipating the Lord's coming? Kasi sabi po diyan, when the chief shepherd shall appear. Kaya nga yung tanong, kung sakaling dumating sa pintuan mo si Jesus, mamamangha ka ba? Matatakot ka ba? Magsasara ka ba ng pinto? Ano ang iyong gagawin? Pero kung alam mo na yun na ang talagang kaganapan, magsasaya ka. Hindi ka matatakot. Amen po ba? Because ito yung panahon. Kaya nga, excited po yung mga nakabasa ng sulat doon sa Asia Minor. Wow! Kahit pala ako naghihirap, kahit may sakit pala ako, kahit pala ako'y nagugutom, once darating ang aking tagapagligtas at dadalhin ako doon sa mga ipinangako. Di ba? Peter had heard Jesus speak many times of His return. Hindi isang beses lang po binanggit. Kung babasahin niyo po yung 1 Peter and 2 Peter, ilang beses nabanggit po dyan, yung pong pagbabalik, narinig ni Pedro mismo, yung pong sinasabi ni Jesus Christ sa kanya pong pagbabalik. Di ba? He heard Jesus speak of going away and returning. Nakatala po yan sa John 14, verse 1 and 2. Kaya sabi niya, don't let your heart be troubled. Ako ay aalis, pero ako'y babalik upang kayo ay
kunin. Isang palatandaan na narinig ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Kung kayo man ay nasa mundong ito, temporary ko kayong iiwanan, pero ako'y muling babalik upang kayo ay kunin. Sino sasama? Nakataas ang aking kamay. Sino sasama? Kapag dumating na si Kristo. Di ba? Are you excited? He heard Jesus preach about the sign of His return. Kung babasahin po natin ang Matthew 24, marami po diyang nabanggit ang mga talata tungkol sa kanyang mga pagbabalik, sa kanyang pagbabalik. At the ascension, Peter heard angels promise Christ's return. Kaya nga, nung doon po sa Book of Acts, makita nyo, pumanig na si Jesus, nakatingala pa ang mga tao. Ang sabi ng mga anghel, mga taga-Galilean, bakit kayo nakatingala pa dyan? Wala na si Jesus, bumalik na sa kanyang ama. Pero siya'y babalik. Sa record ni Peter, sa 2 Peter, nababanggit din po yan. 2 Peter 3:3, ang sabi doon, most importantly, I want to remind you that in the last days, scoffers will come, mocking the truth and following their own desires. Yung scoffers po dyan, ang nagsasabi will say that Jesus is never coming back. At marami po ngayon yung scoffers, hindi naniniwala sa pagbabalik ni Kristo. Pero sa verse 10 and 11 and chapter 3 ng 2 Peter, but the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Darating daw ang ating Panginoon Jesus sa kanyang pagbabalik katulad ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw ba, magsasabi, pupunta sa inyong bahay, o Len, pupunta ako sa bahay nyo, nanakawin ko yung inyong refrigerator. Ang mabigat. Hindi naman. Di ba? Kaya nga magnanakaw eh. Kasi kung nagsabi yon, hindi pagnanakaw yon. Pero hinalintulad ang pagbabalik ni Kristo sa isang magnanakaw. At syempre, ang magnanakaw, hindi pupunta ng tanghaling tapat. Between 12 hanggang 3, yan daw po yung pinaka-mid ng tulog ng tao. Kaya maaring dyan po yung oras ng pagbabalik. Pero hindi natin alam. We never know. Pero may tiyak po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid ko, are you ready for Christ's return? Are you ready? He will judge all people and give reward to His faithful follower. Tingnan mo ako, Dolores. Pangatlo, Peter advised, we must expect the reward coming from the shepherd. Ang ganda po niyang yan eh, yung word na yan, yung gandang basahin po yan, yung reward na yan eh. Ang sabi doon, verse 4, and when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Ano daw reward natin?
crown of righteousness, sabi po ni Apostol Pedro. You will receive a crown of never-ending glory. So let us consider Apostle Peter's claim. Bakit po nabanggit niya yung crown? Because he had been with Jesus and was a witness of His suffering. Kita po ni Pedro ang paghihirap ni Kristo. Kaya nga po, marahil, yung request po niya na siya'y ipako rin sa cross, pero patindihin pa, instead na nakatayo, pabaliktad ang kanyang request. Dahil nga doon sa mga ginawa niya dati sa kanyang guro na si Jesus. Pero na-witness po niya ang mga kahirapang dinanas ng ating Panginoong Jesus. Also, he had been at the transfiguration na nabanggit ko po kanina, na nakag-add kay Pedro ng reflection na naiiba talaga itong aking master na ito. Nagbabago ng anyo. Nagbabago ng anyo. He had witnessed the power of the resurrection. Ito po, until today, mga kapatid, kaya hindi pa po naniniwala ang karamihang mga Israelita sapagkat they don't believe resurrection. Dahil maraming scopers pa rin sa mga, kasi nakapokus pa rin ang kanilang pag-intindi doon sa Torah na teaching ni Moses. Until today, maraming scoopers pa rin sa mga Israelita. Pero si Pedro, pinapatunayan niya na mayroong ipinako sa cross na namatay, pagkaraan ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Ito yung power of resurrection. Jesus has promised to return and reward those who serve Him. Okay, sama-sama po nating basahin yung Revelation 22 ng malakas. Revelation 22 verse 12. Okay, for the count of 3. 1, 2, 3. Go ahead. Okay, to repay you. Ano yung ginawa mo? Pero mismo ang salita ng Panginoon yan, I am coming soon. Amen. Hindi po yan, kung babasahin niyo po yan, red letter yan sa mismong coming from, yun po yung dikta ng Panginoong Jesus kay John. I'm coming soon. Bringing my reward. Kaya po yan, mga kasama ko, mga kapatid ko, we are partakers of Christ's suffering. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, nahihirapan ka ngayon, may mga promises ang Lord kung tayo ay nandito pa sa mundong ito. Huwag tayong bibitiw. Because anytime, any moment, ibabagsak ng Diyos. Kasi sabi ng Matthew 24, even the Son of God never know. The angels never know. The prophet never know. Only the God the Father. Kapag inutusan niya na ang kanyang anak na pumunta dito sa kanyang pagbabalik. Kaya po, ang sinasabi sa atin, maghanda tayo. Kasi anytime, any moment, biglang dumating yung magnanakaw upang kunin po tayo. Kaya dapat lagi tayong handa. Tanungin niyo si Dolores kung handa na yan. Di ako nagbibiro, Dolores.
Dapat handa ka. Bakit si Dolores lang? Arnold, handa ka na ba? Ayan. So, pagdating po ng Panginoon, how I wish na sama-sama pa rin tayo. Amen. Walang iwanan. Walang mauuna. Sabay-sabay, siyempre. Di ba nakakapanood ba kayo ng mga pelikula na mga mayroong, ayun, pelikula na nawawala, nagliliparan yung mga damit. Diba? Yan isang larawan po yan na nag-rapture na eh. Na para mga Kristiyano, ang suot niya ng damit ay pantalon, t-shirt, nagliliparan sa ere yun. Sabihin doon, nawala na sila, kinuha na ng Panginoon. Ganon po yung pangyayari sa atin eh. Sa second coming of Christ, di ba? How I wish na makasama po tayong lahat. Kayo po nasa sa Facebook Live ngayon. Kung sino man na makikinig sa aking sermong ito, ang aking panalangin makasama ka kapatid. Kasi nga, napakasarap kapag nandun na tayo sa langit. Wala nang luha. Kung may luha man, kagalakan. Amen? Wala nang sakit. Di ba, Sister Melanie? Wala nang sakit. Ayawan ko lang kung yung matataba ay pwedeng rapture. Mabigat daw. Mabigat. Mahirap i-rapture. Mahirap na i-rapture nilin. Joke lang. Ano ba? Tayong lahat tayo. Lahat ng sumasampalataya, di ba? Okay, so iyan ko na po ito. Remember, we are all partakers of Christ's suffering while on earth. Remember also that we are all partakers of Christ's glory. Kaya nga po, sabi ni Pablo, kung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, we are now co-heirs of Christ. Kung anong meron si Kristo, yun din ang mamanahin natin. Kaya nga po. So, the crown pictures the glory believers will receive that is eternal and unchanging. Wala daw po babaguhin dyan. Uncorruptible. At iba pa. Kaya nga mga kasama ko, mga kapatid ko sa pananampalataya, patuloy lang tayo. Ano ba sa kanyan? Jojo, ano sa kanyan? Padayon. Diba? Tuloy lang tayo. Ang hirap ng panito, yes, dadaanan natin lahat yan. Pero salamat, kasi nandyan ang Lord para tayo'y gabayan. Ating dakilang pastol, lagi yang kaagapay natin. Kaya kung yung paglalarawan, pinapasan pa nga ng pastol yung kanyang tupa kapag napipilayan. Ganyan ang pagtrato sa atin ng ating Panginoon. Kaya, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong manghina. Focus doon sa great shepherd natin dahil He will never leave us nor forsake us. So, God bless po at kayo po ipagpalain ng ating Panginoon. Awit po tayo po lahat ay tumayo.
sa habang panahon, sa bawat salin lahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Walang ibang Panginoon, aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin lahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin lahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, wala na ngang ibang Panginoon. Sige po, bigyan po natin ng pagkakataon ng Banal na Espiritu na magministeryo po sa atin. Manahimik po. At i-recall po natin yung ating narinig sa ating inawit. Aming Ama, kami po'y naniniwala kung bakit hindi pa kayo dumarating o di po niyo inuutusan ng iyong anak na si Jesus na bumalik sa mundong ito dahil marami ka pang pinagagawa sa mga pinili mo, aming Panginoon. Marami pang dapat abutin, marami pang dapat nagawin. Pero habang kami ay naghihintay sa pagbabalik mo, aming Panginoon, kahit po kami nakakaranas sa mga kahirapan, karamdaman, kakulangan sa pananalapi at iba pang mga bagay, hindi po kami mababalisa, hindi po kami matatakot, dahil alam po namin ang dakilang pastol ay kasama namin. Sasamahan kami, pagkakaluban kami ng mga pangangailangan po namin. Kaya Lord, sa iyong kapangyarihan, Lord, mangyayari ang lahat ng bagay, maging sa iyong pagbabalik. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso
Ihanda po ninyo, Panginoon, ang buhay po namin. Alam po namin ito'y naialay na namin sa iyo, O Diyos. Kaya patuloy mo kaming pagkalooban ng karunungan, ng boldness, Lord, na kami makapagbahagi po sa iba upang sa takdang panahon na sa iyong pagbabalik, marami pa pong makakilala. Marami pang tumanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Use us mightily, Lord, upang kami maging kasangkapan ng kaligtasan po ng aming mga kaibigan, aming mga kapamilya, mga katrabaho, o mga kapitbahay, aming Diyos. Lord, aaminin po namin, hindi po namin kaya. Kaya humihingi kami, Panginoon, ng iyong gabay, karunungan, kapangyarihan, upang maabot po namin yung nais niyo pong abutin po namin, Lord. Kaya, aming Ama, salamat po dahil ina-anticipate po namin ang inyong pong pagbabalik at aangkinin po namin yung pong mga pangako mo sa aming reward. Na hindi man ito po yung material o financial, kundi ito po yung putong ng buhay na ipagkakalo mo po sa mga taong tapat, maging tapat sa iyo, aming Panginoon. Kaya salamat po, aming Ama, dahil pwede namin angkinin ito dahil masasabi po namin na kami magiging tapat sa iyo, Panginoon, hanggang sa inyo pong pagbabalik. Maraming pong salamat, aming Ama. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Kung mayroon po ditong nakikita kayong mga pangangailangan, Lord, hindi man banggitin ang aming mga bibig, pero nais niyo pong pagpalain ang aking kapatid na ito. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po siya, tanggapin ang kanyang igawad ang pagpapala sa kanya, aming Panginoon. Kaya, salamat po, aming Diyos, at kami po'y humihingi ng iyong gabay, ng iyong paggabay at pagpapala sa aming pong pag-uwi ngayong gabi. Ingatan niyo po kami at pagpalain ng aming bawat pamilya, aming Diyos. Kaya sa'yo namin po malayang binabalik, Lord, ang papurit karangalan. Ito po ang aming dalangin, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating gawain. Umayo po kayo sa ngalan po ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Kayo din po sa Facebook Live. God bless po. Diyos kita'y pasasalamatan, sa'yo'y may tunay na kalayaan, kalayaang di mababayaan. Di malayang magawitan, di malayang magsayawang, malayang lubusan, kami magpupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinasbos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinasbos mo ng pag-ibig mo. Good evening po, mga kapatid. Ingat po kayo sa pag-uwi.